Susunod na ang FYI. Good news mga kaabante, dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Magandang araw mga kaabante mula Luzon, Visayas at Mindanao. FYI, ako si Francis Polbe. FYI, ako naman ang inyong lingkod, Raya Kapulong. Hatid namin ang mga impormasyong may dating na worth sharing. Mga kwentong kwela pero may kwenta. Dito lang yan sa For Your Information, ito ang FYI. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Sa dami ng mga balita, alin nga ba ang mahalaga? Dito sa FYI, For Your Information, pinapadali ang impormasyon. Klaro, mabilis at swak sa'yo. Mga kwentong may saysay, balitang may silbi, at mga impormasyong dapat alam mo. Tutok lang sa FYI. For Your Information, dito lang sa Abante. Magandang araw mga kaabante. Magandang araw partner. Welcome back to Ayun, you. We miss grandong you. welcome. Maraming salamat at na-miss ko rin po kayo. Na-miss ka namin. At ang pakikipagkwentuhan sa inyo araw-araw. Oo naman. So, Tin, ang lagay ba, bumalik lang ng ganun-ganun. Ayan, umuulan ng tsokolate sa labas. Kumusta ka? Ayos naman. Na-miss ka ng Happy ating New mga Year kaabanteng at, viewers. Siyempre Happy New Year naka-monitor pa rin tayo sa mga nangyayari sa traslasyon, Yes, Pasko at oo. bagong taon ninyo. Hindi po ako hindi niyo ako naririnig pero namomonitor. Naka-monitor ko siya. Nasa palipaligid lang si partner. Oo, alam ko yung nangyayari Ang daming sa'yo. naghahanap sa'yo. Ang daming nakakamiss sa'yo. At ito yung first time na nagtago ako sa mga inaanak ko nung Pasko. So, alam niyo Alam na. niyo I'm back. Alam niyo na. Oo, pero Kaya lang hindi na nagpalit ako ng address. At sabi nga nung idolo ko na broadcaster ay lumipas na. Diba? Kaya Valentine's Day na tayo. Ang dami nga naghahanap sa'yo. Actually, nagduda na kami. Akala namin, nanalo ka na ng loto. Di ba ganun yung mga nanalo Akala ko ng naman loto? naghahanap dahil sinisingil na ako sa mga Ganun yung utang. mga nanalo ng loto, hindi na nagpaparamdam bigla. Oo, sana, wish ko So, lang. balato naman siya. Kaso hindi ako nanalo ng loto. Kaya, I'm back. Balik po tayo sa balitaan at kwentuhan. Siyempre, dito yan sa Abante. Yes. Yan, okay. At dahil dyan, para sa ating topics for today, sa likod ng debosyon at dasal, mga mamahayag na nagbuwis ng lakas at buhay sa traslasyon. 4 na specialty hospital palalakasin ng zero balance billing sa 2026. Siyempre, partner, no? At abangan din natin yung balitang viral natin mamaya. Oo, kung ano yan man yung yun. abang-abang mamaya. At updated ako, 4 yung nasawi sa traslasyon ngayon. At ito yung Oo, pinaka at mahaba. mahaba, oo. Pinakamahaba. At nakakalungkot kasi meron tayong kasamahan sa industriya. Isang mamamahayag, no? Yes, na photojournalist na nagbuwis din ng buhay sa traslasyon ngayong taon. So nakikiramay po kami sa pamilya ng kasamahan natin na kasama natin sa trabaho na alam natin yung grind niya, di ba? So, Oo. at alam natin mo kung naman gaano tayo kasiksikan, oo. gaano ka talagang Pag kainit. nagtrabaho tayo, alam mo naman pag sa field, Oo. talagang minsan kahit may nararamdaman na tayo, talagang tuloy lang. Kailangan unahin yung trabaho. Kaya- Kaya correct. lang sa case na to nako. At magsilbi rin itong babala para sa ating, o reminder para sa ating mga mamamahayag na hindi worth na ibuwis ang ating buhay Yes. para sa storya na kino-cover natin. Oo. So, yun nga, marami tayong napulot na aral ngayon, marami tayong natutunan, at palagi ko pati yung simbahan, di ba? Yung pamunuan ng simbahan, yung mga pulis. Natuto na rin. Oo, may mga lesson sila na nakuha sa nagdaan na traslasyon. Siyempre, at partner, yun nga. Samantala, sa ating viral, yung kaibigan mong masyadong pakitang gilas.
Oh, may kaibigan Sampulan mo tayo. daw. Sampulan mo daw. Ganyan. Yung Paano mga ba? Paano pakitang gilas ba? best. Yan, Yung mga bida-bida. bida, oo. Yung mga Yung mga bida-bida. bida best yan. May mga hindi talaga mawawala. May mga kaibigan tayo. I'm sure yung mga kaabante natin may ganyang kwento. Oo. At kung Baka meron may- po kayong ganyan, ikwento nyo po sa amin. Sa I-comment ating, nyo sa ating social media pages. At ating babasahin kung paano ba nagbida-bida yan. Ang inyong kaibigan. Lalo na nung mga nagdaan New Year. Oh. Di ba? Yung mga, may mga pasabog na kinapulutan natin ng magandang aral at katatawanan nung araw na yun. Yes. So iba't iba yan. Pag-usapan natin yan. At balita, alamin natin mamaya, partner. Diba? Paano ba yung mga nagbibida-bida mga kaibigan sa ano yung naging epekto rin nila doon sa barkada, sa kaibigan, sa pamilya. Dahil doon sa parang good vibes lang yung dating na, di ba? Oo. Naging entertainment. Yung iba nakakainis. Pero yung mamaya sa viral na balitang yan ay nakakatawa. Yun na. So, So, yan ang good vibes abangan, lang tayo. yan ang abangan nila mamaya. Yun. At okay na ba sa'yo ang lamig ng studio? Ayun. Kasi Oo, wala walang dun winter. sa pinanggalingan winter. mo. Ano, itotodo ba namin yung negative 2 degrees. Okay na ba to? Parang pinagpapawisan ka. Tubad-tubad ko na. Binuksan-buksan ko na. Para Mukhang kailangan. pinagpapawisan. Pero ka mainit din nga talaga. So naranasan natin mula sa malamig na panahon, tapos mainit na panahon na uso rin yung sakit. Dahil yan dyan. Kaya dahil dyan talagang tinodo Dahil yung dyan, aircon. Tinodo yung in-adjust aircon. talaga yung ano. Thank you very much. Yun, thank you, Kuya. Salamat sa pakikisama. In-adjust niya talaga. Baka bigla naman mag-snow dito, Siya lang yung pumunta sa Malawig, Kaya mo, bili tayo ng snowmaker. Yung fur coat Nagbubuga ko lang dito, dyan. Fur coat ko dyan, pakiabot. Handa na yan. Samantala, mahigit 9 milyong deboto ang nagsama-sama sa isang makasaysayang pagpapahayag ng pananampalataya sa loob ng mahigit 30 oras. Tiniis ang pagod, siksikan at panganib upang matupad ang panata sa poong Jesus Nazareno. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang FYI report ni Fred Rabanal. Umabot sa makasaysayang 9,640,270 deboto ang nakaisa sa Trastasyon 2026 ng Poong Jesus Nazareno na itinuturing na pinakamalaki at pinakamahabang prosesyon sa kasaysayan ng pista. Ayon sa pinagsamang ulat ng Philippine National Police, Quiapo Church at pamahalaang lungsod ng Maynila. Hindi lamang sa dami ng deboto naging kakaiba ang Trastasyon ngayong taon. Tumagal ito ng 30 oras at 50 minuto, halos kalahating araw na mas mahaba kumpara noong nakaraang taon. Nagsimula ang prosesyon bandang alas 4 ng umaga ng Enero 9 sa Quirino Grandstand at natapos lamang 50 minuto bago mag alas 10 ng umaga ng January 10 nang makabalik ang banal na imahe sa Quiapo Church. Para sa milyong-milyong deboto, ang mahabang oras ng paglalakad, pagtulak at pagdarasal ay hindi hadlang sa pagtupad ng kanilang panata. Marami ang naglakbay mula pa sa iba't ibang probinsya. Bitbit ang personal na kwento ng pag-asa. May humihiling ng kagalingan, may nagpapasalamat sa biyayang natanggap at may nag-alay ng sakripisyo para sa kanilang pamilya. Kung ikukumpara, ang Traslasyon 2025 ay tumagal lamang ng 20 hours and 45 minutes na dinaluhan ng humigit kumulang 8.1 milyong mga deboto batay sa pagtaya ng pulisya. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, hindi naabot ang target ng 15 hours na itinakdang oras ng prosesyon ngayong taon. Bunga ng dami ng tao at hindi inaasahang aberya sa ruta. Sa kabila ng debosyon, hindi rin naiwasan ang mga insidente. Iniulat ng Quiapo Church Administration na umabot sa 1,057 medical cases ang naitala habang 4 na deboto ang kumpirmadong nasawi sa gitna ng prosesyon. Sa kabila ng pagod at panganib, nananatiling buhay ang pananampalataya ng mga deboto. Patunay na para sa marami, ang Traslasyon ay hindi lamang isang prosesyon, kundi isang malalim ng paglalakbay ng pananalig, pag-asa at sakripisyo. Para sa FYI, Fred Rabanal, Abante! Maraming salamat, Fred, sa iyong report. Ayun, yung sobrang ito dami yung sa kasaysayan, partner, tama? Ito yung pinakamatagal. Yes. almost 31 hours. Kasi 30 hours and parang 50 something. So halos 31 na talaga siya. Oo. 31 hours. So Ito yung tanda mo, partner, pag nagko-cover tayo dati, yung 21 hours, talagang mahaba na ngayon, di at ba? nakapag exhausting na yun para sa Oo, mga reporters. actually. Kahit na, di ba, dahil naging extra duty natin, humahaba yung Extended ka. extended tayo. Pero Kasi- ito 30 hours. So, ibig sabihin, natapos na yung 24 hours, babalik ka, duty mo ulit. So, parang pangatlong araw mo na na duty ito. At ganun po talaga ka-exhausting yung pagko-cover nitong
taon-taon no na traslasyon ng Nazareno, pero hindi rin natin matatawaran yung debosyon ng mga Parang mas deboto na madami nandito. rin ngayon nagpunta ngayon. 9.6 million. 9 million plus. Sobrang dami. Oh, Kaya nakikita ko pala. sa video yung mga top shot, yung mga aerial shot, talagang nakikita mo na para talagang dagat ng tao. Itong mga kalye sa Maynila. Pero parang kakaiba lang ngayon, partner, kaya din siguro nagtagal. Kung mapapansin mo, yung flow nung traslasyon, sinasalubong ng yung andas Oo. ng mga, kaya din nagtagal. Lalo Normally na kasi, dun sa mga masisikip correct. na mga kalye. tapos yun nga, nasira pa rin daw yung andas mismo. So, Yung gulong, yung gulong, isa, oo. So isa rin yun sa naging problema. Although dati, naging problema rin natin yan, di ba? Bago nagkaroon ng pagpapalit ng disenyo ng andas, tapos naging mabilis the following year, tapos ngayon nagka-problema ulit. Siguro dahil nga din sa wear and tear. Kasi Pwede. nagagamit Oo. sa taon-taon. Eh. So, yun doon sigurong dapat tingnan ng simbahan. Tsaka pansinin mo, marami ang sumampa sa andas ngayon. Oo. Na pinagbabawal talaga. Hindi, tsaka kita mo, covered na kasi siya. So, walang Ngayon nga wala nilagyan na ng butas, partner, yung parang tawag Para doon yung mahingaan. glass Para para mahingaan. hindi mag-moist. Para kahit nasa malayo ka, kita mo. Oo. Eh ngayon, may butas Kaso may na. mga, nakita din natin sa mga videos, may nagpupumilit na pumasok dun sa Yun uwang nga. na yon at nakakasakit din sila dun sa kapwa nila, di ba? Kailan ba yun, partner, yung yung pinaka maikli, pinaka mabilis? Ayun. At yung talagang mahigpit na hindi pinapasampa. Yung mga, I think 2014, 2016, ito yung o mga 2020, At hindi 2024. 2025. Parang Basta ganun. Oo. after pandemic ba yun? Or yung Hindi, before pandemic, talagang oo. sobrang yung mga ihos na nakabantay dun sa paligid. Pero ito rin yung Sobrang pinakamahigpit. Oo, pinakamahigpit na yung nagpatubad ng seguridad. Bawal din talaga dun yung pagsampa dun sa Bawal andas. talaga yun, Oo. kaya lang hindi. Siguro sa dami ng tao, hindi mo na rin. So yun yung sana mga ilan dapat sa mga pag-aralan Oo. ng pamunuan ng Siguro, church. pag-aralan niya yung taon na pinakamabilis yung prosesyon. Oo, Parang ano tumagal yung lang na mga 14 hours contributing diba? factors Oo. kung bakit Oo, mabilis para matuto yun. tayo at makakuha tayo ng pwedeng i-apply ulit ngayon. Yes. Oo. At siguro isang factor din, marami yung naging pasaway na mga deboto. Yun din yung tingin ko. Oo. Imagine mo, meron pang may mga debotong nagsuntukan. Oo. Parang tagal ang pagko-cover natin sa Hindi, nagkakaroon naman ng sakitan, nagkakaroon Pero ng ganun, hindi pero hindi aabot aabot, na hindi magsuntukan, umaabot sa diba? ganun. Although, yun nga, parang sinasabi nga nila, hindi mo kasi maiintindihan yung taas ng emosyon pag Isa nandun pa ka. yun. Kasi mainit, tapos siksikan, pagod. pagod. Karamihan gutom sa kanila na. ay nandoon na, gabi pa lang, partner, di ba? At nag-aantay, nag-aabang dun sa pag-usad nga nitong traslasyon. At maraming contributing factors. So may mga stress na dyan. Exactly. Yun lang din. Hindi ko alam, pinagbawal din ba yung pag-inom ngayon? Kasi Bawal? parang meron daw na mga, Liquor. nabasa ko May lang din na liquor may ba? mga nakainom na Naku, pumunta yeah, doon. isa pa So, yan. tinitingnan din at alam ko alamin din ng mga pulis kung merong intoxication level na may alak nga ba itong ilan sa mga ito. So, itong lahat ng factors na taon-taon ay parte o bahagi nitong traslasyon. At yun na, bagaman ito ay isang event para sa pananampalataya, para sa debosyon, at maraming kahilingan yung mga deboto na gusto nilang ihingi ng tulong sa Panginoon, nagkakaroon din ng, yun na, may nagbuwis pa ng 4 na buhay Oo sa nga, taon na ito. Sana naiwasan sana yun. Pero Samantala, partner, sa bawat hakbang ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno, hindi lamang pananampalataya ang sinusubok, kundi pati ang hangganan ng tungkulin. Sa gitna ng siksikan, matinding init at banta sa buhay, nananatili sa linya ang mga mamamahayag, bitbit ang kamera, mikropono at responsibilidad na maihatid ang katotohanan, kahit pa kapalit nito ang sariling kaligtasan. Para naman ihatid sa atin ang buwis buhay na balitang yan, narito ang FYI report ni Jasmine Canonoy. Habang milyong-milyong deboto ang nagtitipon taon-taon upang ipahayag ang kanilang pananampalataya at panata sa Poong Jesus Nazareno, may isa pang sektor ng lipunan na tahimik ding nagbubuwis ng lakas at kung minsan ng buhay upang maihatid sa publiko ang kwento ng traslasyon, ang mga mamamahayag. Sa Traslasyon 2026, hindi lamang ang mga deboto ang sumuong sa siksikan, matinding init at panganib ng stampede, kasabay ng mga deboto sa bawat
bawat hakbang ang mga field reporter, cameraman at photojournalist na kailangang manatili sa gitna ng kaguluhan upang may hatid ang tumpak at napapanahong balita. Bit-bit ang mabibigat na kagamitan at suot ang press ID, madalas na isasantabi ang sariling kaligtasan alang-alang sa tungkulin. Isang madilim na paalala ng panganib na ito ang sinapit ng mamamahayag na si Ito Son na nasawi habang nagsasagawa ng coverage sa Traslasyon 2026 ayon sa mga ulat. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding pagluluksa hindi lamang sa kanyang pamilya at mga kasamahan sa media, kundi pati na rin sa mas malawak na komunidad ng kanyang pinagsisilbihan. Sa gitna ng debosyon at pananampalataya, ang kanyang pagkamatay ay nagsilbing paalala na ang paghahanap ng katotohanan ay may kaakibat na tunay na panganib. Ayon sa mga veteranong mamamahayag, ang coverage ng traslasyon ay isa sa pinakamahirap na asignatura sa larangan ng pamamahayag sa bansa. Walang pahinga, limitado ang galaw, at laging may banta sa kaligtasan. Gayunpaman, patuloy pa rin kaming humaharap, dala ang paniniwalang mahalagang maitalang kasaysayan at boses ng sambayanan. Sa bawat ulat na ating napapanood at nababasa, na may maalala natin na may mga mamamahayag na handang magbuwis ng lahat, hindi para sa parangal, kundi para sa katotohanan at kapakanan ng bayan. Para sa FYI, Jasmine Canonoy, Abante. Salamat sa report na yan ng ating kasamang si Jasmine Canonoy. At syempre, partner mga kaabante, para ikwento sa atin ang kanyang karanasan sa nagdaang traslasyon, makakapanayam natin ngayong umaga ang isa sa mga veteranong photojournalist ng Abante na si Ginoong Jonas Sulit. Good morning at welcome sa FYI, Jonas. Good morning, Francis. Good morning. Good morning sa iyo, Kuyang Jonas. Ayun. Ang veterano. Veterano Veterano. talaga. Bata pa ako, nakikita ko na yung mga larawan mo po, Jonas. Nakaganti na ako sa iyo. Pero ikwento mo sa amin, kamusta ba itong pagko-cover mo dito sa traslasyon ngayong 2026 na pinakamahaba na prosesyon? Kakaiba ba ito kumpara sa mga na-cover mo dati, na-cover natin, Kuya Jonas? Yes. Pagdating sa oras, kakaiba yung oras, dahil napakatagal. At ganun din naman yung dami ng tao sa mga previous na translasyon. Pero ito yung pinakamahaba. At ito, yung kung mapapansin nyo, doon sa kuha ko, ako ay nandun sa taas ng Oo nga eh. Ayala Bridge. Oo nga eh. At 4 na oras kaming nag-iitay doon ng iba pang photojournalist, para lang masinayan at makunan ng maayos na imahe ng Jesus Nazareno at maihatid na rin yung mga kaganapan doon sa mismong prosesyon. Jonas, nakita namin na nandun kayo sa taas nitong Ayala Bridge. May safety harness ba tayo na nagamit? Paano ba kayo umakyat doon? Ganito kasi yun. Nung una, ang plano ko, talagang nakaharness ako dahil lalambitin sana ako. Naku. Pero since ipinagbawal nga yung pag-akyat daw doon sa mga tulay, ay nag-standby na lang muna ako. So inintay ko na approaching na at saka ako aakyat. Pero ang nangyari, hindi napigilan ng mga pulis yung mga deboto at nauna na nag-akyatan sa amin. Naku. So nag-decide ako na yung isang lugar ay popostehan ko na at wala akong paakyatin na iba maliban sa amin. Kasi delikado din, baka sa sobrang dami na umakyat, baka mag-iba. Hindi, saka may tension eh. Dahil umuuga yan, di ba, Jonas, ang tulay na yan pag maraming tao at masadong mabigat na yung karga ng tulay. Tapos nakita naman yung pwesto nyo ngayon, di ba? Para nakaslan ka dyan sa railings ng tulay. Yung railings niya, ang mahirap pa doon, kasi kung flat yung tinatapakan namin, medyo okay pa, relax yung pa. Ito kasi nakatagilid yung railing. So, paslit sa paa. Pero ika nga, bilang panata na rin ng mga journalist, mga reporter, mga cameraman na panata na yung mag-cover nun, ay titiisin namin yung nararamdaman naming init, sakit, at yun nga, kagaya ng sinabi nyo, yung peligro sa buhay ng mga mamamahayag na nagko-cover nitong
traslasyon. Jonas, bukod dun sa binabanggit mo nga na yung peligro, isa yun sa mga challenge. Sa tagal na nagko-cover kayo ng traslasyon ng Nazareno, ano pa yung pinakamahirap or pinaka-challenging na sitwasyon na hinarap nyo sa gitna nga nitong pagko-cover ng traslasyon ng Nazareno? Yan, maganda. Actually, bago yung siguro mga 2 days before yung traslasyon, nagsasurvey muna kami ng mga area namin na pwestuhan. Kumbaga, sinasaalang-alang din namin yung safety namin. Kaya lang, talagang minsan, hindi maiiwasan dahil yung tinatawag na bugso ng mga deboto, hindi mo masasabi. Kagaya no, kahit nasa tulay na kami noon, talagang pilit pa rin kaming natutulak pataas kasi nga yung mga deboto umaakyat pa rin. Ngayon kung nasa ground ka naman ay matatabunan ka yung agos ng tao. So kailangan talagang mabilis yung presence of mind mo para kung alamin mo kung saan ka makakapwesto na ligtas ka at makukunan ng maayos yung andas. No? So talagang yung safety talaga, yung isa sa pangunahing challenge. Tama, no, Jonas? Oo naman. Kahit saan naman coverage, hindi lang sa traslasyon eh. Talagang kailangan yung safety mo rin muna ang isipin mo. Kaya nga nung sabi nung iba na hindi mo kinocover ito bilang parangal. Kinocover nito dahil panata at upang maihatid natin ito ang pangyayari sa makasaysayang traslasyon na taon-taon ay nagaganapan, no? Tama, oo. Paano nyo naman hinandle yung physical at emotional stress habang nagko-cover kayo? Kasi Sabi niya 4 syempre, hours lang naka-stay, 4 naghihintay. hours na. Paano nyo nilibang yung sarili nyo at tiniyak na magiging ligtas kayo doon sa pwesto ninyo, Jonas? Actually ako, habang nasa taas ako, kakanta-kanta lang ako ng mga kung anong kanta ko. Tapos, yan, yung kanta ng Nazareno, habang papalapit siya, may init ka eh. Yun ang kalaban mo talaga, yung init. Pero sabi nga, pag nainit ka, talo ka eh. So, ang kagustuhan ko talaga, maihatid sa taong bayan yung buong kaganapan. At siyempre, Jonas, paalala din. Ano yung gusto mong ipaalala o reminder sa mga kapwa mo photojournalist? Dahil isa doon sa linya ninyo ay nagbuwis ng buhay ditong Nazareno para matiyak natin na ligtas din kayo at maganda pa rin yung mga anggulo na makukuha ninyo ng mga larawan na para maibahagi sa publiko. Well, marami sa ating mga photojournalist ang magagaling at alam na nila kung ano yung gagawin nila. No? Number one na talaga, sinusurvey muna namin yung area, yung ruta at kung saan kami maaaring pumuwesto. So yung mga yung mga baguhan, sana pag-aralan nyo. Wag lang basta pasok, wag lang basta kuha. Pag-aralan nyo muna yung area, yung lugar, at kung saan kayo maaaring pumuwesto na safe kayo at at the same time ay makukunan nyo ng maayos ang hanggas at ang imahe na Nazareno. Jonas, siguro huling tanong na lang, no? Dahil pinakamahaba, pinakamatindi yung pagod siguro sa coverage na ito. Ano yung pinakatumatak sa'yo dito sa pag-cover sa Traslasyon 2026? Siguro mahabang pasensya. So nahigitan nito yung ilang taong pagko-cover mo ng Traslasyon, Jonas? Ay, oo naman, sobra. Talagang akala ko kasi nag-off duty na ako, akala ko the next day okay na. Abang pagkaligo ko, pagkapasok ko, na-monitor ko, nandun pa rin siya. So takbo agad ako. Talagang yun yung pinag-uusapan natin, partner, no? Nakapahinga ka na, tapos babalik ka sa Pagbalik duty, mo, yung pa rin yun. Yung pa rin kino-cover mo kasi ang tagal, no? Ang haba. Yan yung tinatawag na debosyon ng isang mamamahayag sa kanilang mga trabaho.
Yun. Oo. At Tama. dahil dyan, Jonas, ay saludo kami sa mga katulad mo, no? Sa'yo at sa Iba pa mga niyang, mamamahayag na kasama natin dyan sa field. Maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong kwento ngayong umaga dito sa FYI. Yan po si Jonas Sulit, ang ating batikan at veteranong photojournalist dito sa Abante. Yan. Kaabante natin yan si Jonas. At syempre, saludo kami sa'yo. At Saludo sa kanya at sa mga kasamahan niyang mga kasamahan pho- natin na mamamahayag Yeah, na mga nandun. Hindi lang photojournalists photojournalists, at nandun yung iba mga pang- reporters yes, at reporters. na nandun at talagang nakibahagi dito sa Traslasyon 2026. At yun nga, ingat palagi sa field. No? Hindi Safety lang, first, yan ang laging paalala sa atin. Samantala, hindi lang mga deboto, mga mamahayag at mga tagapagpatupad ng batas ang halos magbuwis ng buhay tuwing traslasyon. Andyan rin ang mga medical volunteers na nakaagapay sa oras ng pangangailangang medikal. Kaya naman para ikwento rin sa atin ang kanilang karanasan nitong nakaraang traslasyon, makakapanayam natin ang nurse ng Philippine Red Cross na si Nurse Maria Nicole Pinlac. Magandang umaga po. Welcome po sa programang FYI. Si Raya po ito at si Francis. Good morning po. Ayun. Kumusta na po kayo? Kayo po ba ay medyo Nakapagpahinga na after nakapagpahinga ng traslasyon? na? No, At po? dire-diretso rin po ba yung duty nyo noon ng 30 hours? 12 hours lang po ako pero may mga kasama din po akong lumagpas pa doon. Ay. Nag 24 hours po. Opo. Kumusta po yung naging, kumbaga naging duty nyo? Ano po yung pinaka hindi nyo makakalimutang karanasan during po nung traslasyon? Napakaganda po ng experience sa Emergency Field Hospital ngayong Translasyon 2026. Bukod sa pagtulong sa kapwa, nagkaroon po kami ng pagkakataon na makatrabaho ang iba pang health workers, bumuo ng bagong kaibigan at palawakin ang aming professional network. Talagang rewarding po ang bawat sandali at fulfilling na maramdaman na makatulong ka sa buhay ng iba. Miss Nicole, every year po ba kayong nade-deploy for At nagvo-volunteer, nagvo-volunteer para po sa traslasyon? Ito po yung second year kong mag-volunteer. Kung ikukumpara nyo po yung inyong karanasan noong first time comparing po this year na second time nyo, paano nyo po ito ilalarawan? Fulfilling po. Napakaganda po yung pakiramdam na makita at maramdaman ang epekto ng serbisyo natin sa buhay ng iba, lalo na sa gitna ng ganitong malaking pagtitipon. Yun, ang ganda Nicole, ng binahagi. pwede mo bang ibahagi sa amin? Ano ba yung mga medical emergencies na medical tinugunan cases natin? Oo. na inyong tinugunan? Ang mga common medical cases na tinugunan po namin ay sa ER, laceration, mga nahimatay, hypoglycemia o pagbaba po ng blood sugar, mga trauma gaya ng fracture. Nag-handle po din kami ng mga seryosong kaso tulad ng atake sa puso at iba pang medical emergency. Naku, may So, ganun may pala. mga pero wala naman doon sa area ninyo yung isa doon sa 4 na namatay, Nicole? Wala naman po. So at minor lang naman, no? Yung mga injuries. Sabi mo may lacerations, may Nahimatay, nahilo. Opo. Oo. Naatake Marami ba sa to? puso. Madami ba yung mga kaso na ito, Nicole? Opo. Ayun po yung mga common na na-handle namin. Yung Oh. atake po sa puso, siguro nirecommend na yun na dalhin po sa ospital. Tama po ba? Opo, transfer sa hospital para ma-monitor po. Oo. Ano yung kalimitang sanhin nito? Dahil siksikan, maraming tao, hindi kumain. Ganun ba, Nicole? Nicole, ano yung kalimitang sanhin ng pagkahilo? Oo. Yung mga iba po kasing mga deboto, nagpa-fasting po sila. Hindi kumakain hanggat hindi matapos yung Prosesyon. translasyon. Oo. Opo. Oo. During po nitong nakaraan, nito lang po, na traslasyon, ano po yung kumbaga naging hamon sa mga Medical medical volunteers, practitioner at medical volunteer po na tulad nyo? Ano yung naging hamon po sa inyong hanay? Ang pinaka-challenging po ay kapag sabay-sabay dumarating ang maraming pasyente na may iba't ibang kondisyon, kailangan po naming maging mabilis pero maingat sa pagdedesisyon kung sino ang unahin. Dahil bawat segundo po ay mahalaga, lalo na sa mga life-threatening na kaso.
Tama. Tama Oo yun, nga, oo. no. Ang hirap nga naman. At Nicole, doon sa mga cases na nahawakan ninyo, meron bang tumatak sa'yo na kwento ng debosyon o panata Oo, nitong yung mga... na-inspire ka na Oo. hanggang ngayon, hindi mo makakalimutan. Miss Nicole? Hello po. Ayun. Meron bang meron bang tumatak sa meron ka bang hindi makalimutan na kwento nung mga deboto na handle ninyo? Na-inspire po ako bilang nurse sa pananampalataya po ng mga pasyente. Nakita ko po kung paano sila kumakapit sa panalangin kahit na nasa mahirap na sitwasyon. At iyon po yung nagbigay sa akin ng dagdag lakas at mas malalim na malasakit sa aking serbisyo. Kasi imagine mo, Nicole, tsaka partner, masama na yung pakiramdam mo, pero tuloy pa rin. So, Hindi ka, nagstay ka, hindi ka umuwi, na hindi naging hadlang sa'yo bilang isang deboto, yung kung ano man yung nararamdaman mong, kumaga, physical. I think kasi ang drive dito dahil gusto mong ilapit sa Panginoon yung request Kung ano mo. man yung- Mahiling ka kasi. So either minsan, 'di ba Nicole, kagalingan ng may sakit na kamag-anak o kaya Opo. financial freedom o kaya 'di ba, personal development din. Tapos yun nga, sabi ni Nicole nagpa-fasting sila. So Nicole, 30 hours inabot ito, 31. nga eh. So may mga nag-fasting, Yes po. ganun din, hindi sila kumain ng 31 oras. Opo. At kaya Malamang nga, talagang may hilo sila. tapos mainit, siksikan, May- di ba? oo. Oo. May himatay. Opo. Doon pa sa Malaki. area ninyo, Nicole, ano din? Maraming tao, yung crowd. Siksikan Opo. din, oo. Masyadong... Oo. Pero okay naman sa inyo, no? Yung, I mean, Okay naman po. Saang area ho kayo na-deploy? Sa kartilya ng Katipunan po. sa may, Sa may mga City unang Hall. ano pa lang to, no? Sa may Maynila, sa may City Hall pa lang. Oo. So, Yes po. mabilis-bilis ba yung takbo ng andas doon nung oras na dumaan sa inyo? Opo. Sa Arlegui po ata nagtagal talaga. problema. Opo. Bilang panghuli na lang pong tanong mula sa aking part po, kung may bago hong volunteer na medical practitioner po, ano po ang inyong maipapayo sa kanya upang maging handa siya sa yung mga unexpected situations? At mga challenges. Mga dun sa- challenges during po nitong traslasyon ng Nazareno. Miss Nicole? Maging alerto po sa lahat ng nangyayari at communication lang po, tulong-tulong para lahat ng mga cases. Oo, maraming salamat. Matugunan yung pangangailangan. Opo. Tama. Maraming salamat po at maraming salamat sa inyong serbisyo. At saludo rin tayo. Saludo tayo sa mga volunteers, sa medical volunteers na tumulong sa ating 9.6 million na Pilipino na nagkaroon ng, 'di ba? Sa mga nagkaroon ng emergency cases Yes. dyan sa Traslason ngayong taon. No? Maraming salamat po at saludo kami sa ating katulad sa mga mamamahayag. Yes. Sila rin iba naman yung focus yung nila, focus 'di ba? nila. Oo. Nakatuon For naman medical. sila sa Oo. medical emergencies. Oo, ang atin pong nakapanayam ay si Nurse Maria Nicole Pinlac. Ang nurse po siya mula sa Philippine Red Cross. Yes, at partner mga kaabante, marami pa tayong good vibe stories na tatalakayin kaya huwag kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang FYI sa Abante. Sa mahabang panahon, kayo ay kasama. Lalong tumibay ang ating pagsasama. Ang boses ko na inyong pinagkakatiwalaan sa inyong mga tahanan ng ilang dekada. Ang tiwala na magiging gabay namin para maghatid ng balita at serbisyo. Isang karangalan na kami pa rin ang inyong kasangga, si Paring Ray Langit. JR Langit po. Kasangga mo ang langit, abante ang best. Laging alalahanin sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Kasama rin ang inyong kasangga, JR Langit. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong.
Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Nagbabalik po ang FYI dito sa Abante. Usapang kalusugan muna tayo mga kaabante. Dagdag ginhawa ang inaasahang mararanasan ng libo-libong mahihirap na pasyente matapos ilaan ng pamahalaan ang tig 1 billion pesos na pondo para sa 4 na pangunahing specialty hospital sa bansa. Para ihatid sa atin ang magandang balitang yan, pakinggan natin ang FYI report ni Andy Villaver. Naglaan ang pamahalaan ng tig 1 bilyong pondo para sa 4 na specialty hospital sa ilalim ng panukalang 2026 national budget bilang suporta sa pinalakas na Zero Balance Billing Program ng Administrasyong Marcos. Ayon sa Department of Health o DOH nitong Sabado, kabilang sa mga tatanggap ng pondo ang Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute or NKTI, Philippine Children's Medical Center or PCMC, at Philippine Heart Center, mga ospital na kilala sa pagsasagawa ng mga komplikado at highly specialized na gamutan. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, mahalagang mapanatili ang sapat na pondo ng mga specialty hospital upang mas maraming mahihirap na pasyente ang hindi na kinakailangang maglabas ng pera sa oras ng gamutan. Pinaliwanag ni Herbosa na bagamat government-owned ang mga naturang ospital, pinapayagan din silang magsagawa ng private services upang kumita at magamit ang pondo sa basic accommodation ng mga pasyenteng sakop ng zero balance billing. Dagdag pa ng DOH, kritikal ang papel ng specialty hospital, lalo sa mga pasyenteng may malulubhang karamdaman gaya ng sakit sa puso, sakit sa bato, sa baga at sa mga batang nangangailangan ng specialized care, mga serbisyong kadalasang may matataas na gastos. Sa pamamagitan ng karagdagang pondo, inaasahan ng ahensya na mas mapalawak ang saklaw ng libreng gamutan at masiguro ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga ospital nang hindi na sinasakripisyo ang kalidad ng serbisyo. Layunin ng Zero Balance Billing Program na tuluyang alisin ang bayarin ng mga indigent at financially incapacitated patients sa mga pampublikong ospital. Isang hakbang tungo sa mas inklusibo at abot kayang serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Para sa FYI, ito si Andy Villaver, Abante. Maraming salamat, Andy, sa iyong report. Good news yan. Good news yun, partner. Oo. Lalo na dahil uso ngayon yung sakit at maraming nasa Oo. ospital na medical conditions. Kaya nga, bukod dun sa volunteerism na kinausap natin kanina, ito namang specialty hospitals ay makakapagserbiso sa mas maraming Pilipino dahil nga dito sa dagdag na pondo na makukuha ng ospital. So good, di ba? Good take yun para sa atin. Yes, and good news yan para sa lahat. At sana maranasan ng lahat. Although, hindi ko wini-wish na magkasakit yung lahat. Oo. No? Pero, Huwag naman. mas magiging mas marami po yung may access sa mga ospital na katulad nito. Specialty hospital yan. So, special cases yung mga ina-handle nito. Malaking tulong yung zero billing. Yes. At kaugnay niyan, partner, patuloy na hinihikayat ng mga health expert ang publiko na maging mulat sa liver cancer at viral hepatitis, mga sakit na nanatiling tahimik ngunit nakamamatay. Ayon sa mga doktor, ang chronic hepatitis B at C ang pangunahing sanhi ng liver cancer sa bansa. Madalas ay walang sintomas sa unang yugto kaya mahalaga
ang maagang screening, bakuna at tamang gamutan. Ipinapayo rin ang pag-iwas sa labis na pag-inom ng alak, paggamit ng malinis na karayom at ligtas na pakikipagtalik. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at preventive care, may iwasan ang paglala ng sakit at maililigtas ang mas maraming buhay. Kaya naman para bigyan tayo ng sapat pang kaalaman tungkol sa liver cancer at viral hepatitis, makakapanayam natin via Zoom si Dr. Zeneline Agkawili Conde. Magandang umaga po, Doc. Welcome po sa programang FYI. Good morning, Doc. Yes, Doc. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng nanonood at nakikinig po dito sa inyong programa sa FYI. Yes, Doc. Francis Polby po at si Raya Kapulong. Doc, ano ba yung common misconception sa liver cancer sa hepatitis na mga ito, sa mga sakit na ito, Doc? Opo. So tama kayo, Sir Francis, ngayong buwan po, ngayong January, base sa RA 10526 ay sineselebrate natin ang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month, no? So, yung viral hepatitis po ay isang klase ng virus na ang inaatake ang atay. So, marami pong klase yan. Meron tayong hepatitis A, may hepatitis B, at saka hanggang C, D, E, no? However, dito sa Pilipinas, ang pinakamarami is yung hepatitis A, B, and C. Yung hepatitis A, Sir Francis, ito yung sinasabi nating kumain ng madumi or ng ihaw-ihaw, tapos bigla na lang parang nanilaw yung pasyente at nagkaroon ng trangkaso. However, ang kagandahan po sa hepatitis A, kusang gumagaling po yung pasyente, no? So kabaliktaran po yan ng hepatitis B, Ma'am Raya, no? So ang hepatitis B naman po ay hindi yan nakukuha sa pagkain, kundi blood-to-blood contact or any exchange of body fluids. So either natusok ng karayom na hindi malinis, hindi naman natin nilalahat yung mga nagpatattoo, dapat siguraduhin malinis yung ginamit na karayom, o kaya yung nagpa-ear piercing, no? So siguraduhin din dapat na malinis na karayom ang ginamit. Pero 70% ng mga Pilipinong may hepatitis B ay nanggaling sa nanay na ipasa sa anak. So maternal fetal transmission. Hindi siya mana, Sir Francis, Ma'am Raya, kundi hawa po siya, no? So ang problema po sa hepatitis B, hindi katulad ng hepatitis A, yung sinasabing acute na hindi siya tumatagal ng ng more than 6 months. Sa hepatitis B po, pwede po yung virus dala-dala ng pasyente habang buhay or yung sinasabi nating chronic hepatitis B. So ang problema nga dito sa mga pasyenteng ito, wala po silang sintomas na nararamdaman. So pwede silang mamuhay ng normal na katulad natin, no? So however, kaya nga meron tayong sineselebrate na ganitong selebrasyon, no? Kasi ang hepatitis B, katulad nga ng binanggit ni Sir Francis kanina, pwede itong mag-lead to liver cirrhosis at it can also be a risk factor in developing liver cancer. So that's why lahat po ng pasyente dapat na may hepatitis B, kahit sinasabing inactive carrier o wala silang nararamdaman, dapat lagi silang nagpapakonsulta sa kanilang doktor para nalalaman namin kung reactivated ba or gising yung virus, or baka mamaya may tumutubo na palang bukol sa atay para maagapan or maggamot kagad. Kasi marami naman tayong gamot for liver cancer. Sabi niyo po kasi hindi mo mararamdaman. Minsan sabi na niyo, walang sintomas. So kung bukod po dun sa paninilaw na sinabi niyo kanina, ano po yung pwede naming sign para magpakonsulta na sa doktor tungkol dito sa viral hepatitis? Opo. So sa totoo lang po, basta walang kasi nga endemic siya dito sa atin, sa Pilipinas, yung hepatitis B. Ideally lahat dapat ng Pilipino ay nagpapatest for hepatitis B, no? Kahit wala pong nararamdaman. Pag nagparamdam na yan, yung hepatitis B, either yung pasyente, usually for acute infection, para lang siyang simpleng trangkaso, Sir Francis, Ma'am Raya, no? Pero pag lumala na, yung ibig sabihin, nauwi na sa liver cirrhosis or yung pagkasira ng atay, ito na yung nakikita nating pasyenteng naninilaw o di kaya parang namamanas, lumalaki yung kanilang tiyan, nagkakaroon ng sobrang tubig sa tiyan, o di kaya parang nanghihina o masakit yung tiyan. Yun yung mga sintomas na
Kaya lang, maganda, mas maagang malaman or magpakonsulta ang mga pasyente. Doc, di ba yung liver cirrhosis, parang ang contributing factor ba nito ay alak, di ba, usually? Or kahit hindi ka umiinom, pwede kang magkaroon nito? Tama, Miss Raya. Hindi lang po alak ang pwedeng mauwi sa liver cirrhosis, no? So ang liver cirrhosis, ito yung sinasabi natin pagkasira ng atay, no? So actually dito sa Pilipinas, ang hepatitis B po is number 1 na mag-cause ng liver cirrhosis. Pangalawa po yung alak. At ngayon dumadami na actually sa Western countries ang metabolic associated dysfunction, fatty liver, or sobrang pagkataba ng atay, pwede rin pong mauwi sa liver cirrhosis and even liver cancer po. Doc, meron bang mga myth o mga paniniwala na posibleng, hindi man mali, pero yung mga common myths na kwento-kwento na causes ng ganitong klaseng mga sakit? Usually, ang naririnig ko, Sir Francis, for example, yung mga pasyente may hepatitis B, yung kanwari kumain ng isang klase ng candy, gagaling kagad. Hindi po totoo po yun. No? Yung sinasabing white rabbit, kakain lang daw nun, gagaling na yung pasyente. Hindi po totoo yun. No? So, ang kasi common notion po, sinasabi nila na yung Hepa B rin is namamana. Hindi po siya namamana, kundi hawa po talaga. At sa buong mundo, at hindi lang po dito sa Pilipinas, isa rin sinasabi nila na may gamot na po for hepatitis B, no? So actually, wala pa ho talagang gamot or tableta na kayang tanggalin yung virus na hepatitis B sa ating atay, no? So yung sinasabi nating functional cure. So, kumbaga yung mga available na tableta or antiviral tablet for hepatitis B, ang kaya lang po nitong gawin patulugin or ipababa yung viral load ng pasyente para hindi mabilis sa pagka-uwi sa pagkasira or liver cancer. Kasi maraming kumakalat din, di ba, Sir Francis, Ma'am Raya, na itong gamot na to, mabisa para maggumaling sa hepatitis B. Meron pa rin, siyempre hindi natin nilalahat or 100%, no, na pag nagkaroon ng Hepa B habang buhay na. There's still, sinasabi natin, less than 1% na pwedeng kusang gumaling po. Doc, kumusta po ang datos natin regarding liver cancer, hepatitis? Patuloy ba yung pagtaas yearly? Actually po, ang latest data, kung dati po, sinasabi nila na 6 out of 10 na Pilipino, actually kaya lang po kasi hindi siya robust data pa, no? Kumbaga wala talaga tayong national registry for hepatitis B. Pero sa isang pag-aaral, na record nila na mga nasa 4%. Kaya lang po, dito sa Pilipinas, ang liver cancer po kasi, sa kabilang banda, pang-apat po siya sa pinakakaraniwang cause ng liver cancer or fourth most common cancer in the Philippines, no? So pang-apat po siya, so isa siya sa top 5. And unfortunately, ang liver cancer po kasi it is the second most common cause of cancer death or pumapangalawa siya sa sanhi kung bakit namamatay sa cancer ang isang pasyente. So that's why ang aming society at kasama ang ibang society po, no, and DOH are really very aggressive, no, na hopefully ang goal natin is ma-eliminate or mawala ang hepatitis B. Sinasabi namin hopefully by 2030 we reduce the numbers of, kasama ang World Health Organization, kasi actually goal to ng World Health Organization na ideally by 2030 ma-decrease natin ang incidence or cases of hepatitis B by at least dapat less than 5% na lang, or kung kaya natin ma-eliminate, mas maganda po. Pero Doc, sabi niyo second deadliest, no, tong liver cancer, pero meron po bang option naman para magpagamot kung sakaling meron na itong mga kaabante natin na may diagnosed na with liver cancer? Nagagamot naman po ito, Doc? At ano po ba yung mga options natin para sa gamutan dito? Yes, Sir Francis. No, hindi tayo nandito para manakot, Sir Francis and Ma'am Raya, no. So, we give information, no. Hindi ibig sabihin na may liver cancer is
end of the world Katapusan na, mo no? na. So, so marami na po tayong mga treatment options for liver cancer, no? So, actually meron tayong surgery, no, yung mga resection, laparoscopic na nagagawa na nila 'yon. Meron tayong mga microwave ablation, no, or yung mga tinatawag nating locoregional therapy or mga transarterial chemoembolization or SIRT. And marami na rin po tayong available na chemotherapy and immunotherapy or mga gamot na pwedeng ibigay sa ating mga liver cancer patient. So, hindi katulad dati, no? So, ngayon marami na tayong option. So, kumbaga mas mataas na rin yung tsansa ng mga pasyente na mamuhay ng matagal. Doc, ihabol ko lang, ano po ang papel ng bakuna? Ito yung iniiwasan usually. Para makaiwas po tayo sa HEPA at hindi na humantong sa pagkakaroon ng liver cancer. At sino yung pwedeng bakunahan? No, kahit adult ba Lahat pwede na? ba? Oo. Oo. Yes, opo. Maganda pong tanong yan, Miss Raya, no? So, actually, ang kagandahan po kasi sa viral hepatitis A and viral hepatitis B, pwede po siyang ma-prevent sa bakuna. So, may available po tayong bakuna for hepatitis B, no? So, kahit bata, actually nasa batas natin na dapat within 24 hours na bakunahan ang sanggol or bagong panganak ng hepatitis B po. And kahit matanda na po, maganda pa rin po na magpabakuna against hepatitis B para in case man nawala kang hepatitis B ay hindi ka magkakaroon ng cirrhosis, hindi ka magkakaroon ng liver cancer po. So usually ang vaccination for hepatitis B is usually given for 3 doses. Yung sinasabing 0 after 1 month and after 6 months. So maganda pong makompleto yung bakuna against hepatitis B para hindi tayo magkaroon ng Hepa B, hindi magkaroon ng cirrhosis, at hindi magkaroon ng liver cancer. Okay lang po ba itong ulitin pag matanda ka na or okay na yun nung bata ka pa? Isang shot lang, okay na. Hindi, depende po sa pasyente. No? So there's actually a test, Sir Francis, Ma'am Raya, yung tinatawag naming anti-HBS. Dito namin nalalaman, no, yung antibody against hepatitis B surface antigen, yung blood test na to, pag ang anti-HBS mo more than 10, pwede na pong hindi magpabakuna. Pero if it's less than 10, yun po, kailangan magpabakuna. We still advise, no, kahit matanda na, magandang magpabakuna against hepatitis B. At makakatulong po ba yung pag-iwas sa mga street food na pwedeng panggalingan ito? I-advise po ba natin sa publiko? Kasi mahilig ako ng tusok-tusok. Ako din di ba? Kaya natawa ako eh. Opo, Sir Francis. So actually, hindi naman natin nilalahat, no? Kung tiwala naman kayo doon sa nagluluto ng nung mga tusok-tusok, ng ihaw-ihaw, no? So ang advice pa rin is, of course, magandang magpabakuna against hepatitis A para hindi magkaroon, no? So make sure lang lagi na yun po, na malinis ang nagluluto, malinis ang pagkakaluto, at magugas ng kamay bago kumain, no? So hindi naman natin discourage, pero still mag-ingat po, no? Piliin kung kanino kung saan kayo kakain. So dapat mapagkakatiwalaan daw. At si Raya po na advocacy po ni Raya ay paghugasin ng kamay ang mga kabataan, lalo na yung mga nasa lansangan. Yes, Sir Francis. Tama kayo, Ma'am Raya, kasi syempre Diba? hindi lang po viral hepatitis A ang pati yung ibang sakit. Maiiwasan, yes, sa paghuhugas ng kamay. Sa simpleng paghuhugas ng kamay, marami po tayong sakit na pwedeng maiwasan. Yun. Mga typhoid, pagdudumi, no? So, maganda pa rin talaga. And we have, it has been proven during pandemic that simple hand washing can help us prevent all these viral illnesses po. With that, Doc, maraming salamat po. Marami po kaming natutunan sa inyo. I'm sure yung ating mga kaabanteng nakatutong kayo, marami rin ang natutunan. Maraming salamat po sa oras. Dr. Jeneline Agkawili Conde, siya po ang President of Hepatology Society of the Philippines. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Marami pong salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Sir Francis, Ma'am Raya, pwede lang pong mag-imbita. Go ahead po. Sige po. Opo. Sa aming society, kasama ang ibang society po ng Philippine College of Physicians, Philippine Society of Medical Oncology,
Philippine Society of Pediatric and Gastroenterology, Hepatology, Nutrition, and hepatobiliary surgeon po, no? Kami, and with the DOH, kami po lahat ay nagsama-sama ngayong buwan ng January po or Enero para i-celebrate na Liver Cancer Awareness and Prevention Month. At nag-prepare po kami ng webinar, no? Para magbigay ng karagdagang kaalaman about viral hepatitis, fatty liver, liver cirrhosis, and liver cancer. So every Wednesday po ito, no? So sa ganap na 12:00 ng tanghali sa Facebook page po ng Be Aware, no? So kindly log in po para sa lahat ng pasyente. So itong Wednesday pong ito, January 14, we'll discuss about fatty liver po, Okay. no? So kindly log in po kung gusto nyong matutunan ang more about sa atay po natin. All right. Thank you so much po, Doc. Okay, maraming salamat po ulit, Doc. Samantala mga kaabante, sa aming pagbabalik ay maaalamin natin yung kaibigan mong kakain na lang, bida-bida ba? Abangan yan sa viral na balitang yan. Kaya tutok lang dito sa FYI sa Abante. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guingera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Nagbabalik kami dito sa FYI sa Abante. Sa ating viral trending ngayon ang isang nakakatawang video online ng magkakaibigan sa isang fast food restaurant. Habang naglalagay kasi ng tray sa mesa ang isa sa kanilang kasama, nagpakitang gilas muna ito bit-bit ang mga inumi na parang may sariling runway. Pero maya-maya pa, oops! Biglang natapon ang lahat ng drinks sa table. Agad namang nag-react ang mga magkakaibigan sa nangyari. Seri ng mga netizen, kakain ka na lang, bida-bida ka pa. Paalala sa next time, pag may eat out, huwag masyadong bida-bida. Yun lang, sayang yung pagkain. Sayang ang drinks na natapon pa. Naging bato pa. Kaya ingat-ingat lang sa mga friends nating bida-bida. Okay lang magbida-bida basta walang maaapektuhan na iba. At hindi maapekta yung pagkain nyo. Ayun Kasi na. Lalo kung gutom gusto. na lahat. Diba? Food is life. Yes. Parang ano na partner, bida-bida is life but food is life. Oo. Sayang. Yun. So, ingat po sa mga kakain, sa mga may kaibigan at mga manlilibreng Miss Raya. Mga mandilibre, welcome back to you. Samantala, mula sa mga trending na issue, mga balitang dapat mong malaman, mga kasaysayan na dapat balikan, mga trivia tips, pati na showbiz at iba pang makabuluhang usapin, FYI, lahat yan, sagot na namin, mga kaabante. Abangan ulit kami sa susunod na episode, same time, same vibe. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at comment sa aming mga social media pages. Hanapin lang ang DWAR Abante Radyo.
FYI, ako si Raya Capulong. Another FYI, ako naman si Francis Polbe. And for your information, ito ang FYI.